Mr. Silent Channel. Kabanata 371 hanggang 375. Pumunta ngayon. 0391. Nang matapos kanilang pagkain, nagsimulang tumambay ang dalawa sa mall. Makatuwiran na sa net worth ni Chu Yunyao at sa kanyang background, ang mga ordinaryong brand ay hindi nakikita, at kung gusto mong bilhin ito, maaari kang bumili ng mga luxury goods. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Chu Yunyao sa tatak, basta tumitingin siya sa tindahan na kaaya-aya sa mata, papasok siya para mamasyal. Sa tuwing pupunta siya sa isang tindahan ng damit, kumukuha si Chu Yunyao ng ilang piraso, pagkatapos ay ihahagis ang bag at fur shawl kay Ye Fan, at papasok upang subukan ang mga damit ng mag-isa. Noon lang napagtanto ni Ye Fan na wala siya rito para maging bodyguard, isa lang siyang maliit na kapatid na may dalang bag. Ngunit dahil ginawa niyang sarili niyang babae si Chu Yunyao, syempre dapat samahan siya ng isang araw sa Pasko. Pagkatapos pumunta sa 4 o 5 tindahan, hinangaan ni Ye Fan ang kakayahan ng babae sa pakikipaglaban at sinabing, "Xiao Yao Yao, hindi ba tayo pwedeng magpahinga? Kumusta naman ang inumin at strawberry cake?" Naiinis na sinabi ni Chu Yunyao, "Kailangan mo pa bang lagyan ng laman ang iyong pisikal na lakas? Sino ang binibiro mo? Hindi ako interesado sa aking kinakain at iniinom, ito ay panggatong lamang para sa muling pagpuno ng enerhiya ng katawan, basta't ito ay sapat, ang mga taong mahilig kumain ay masyadong mababa sa antas ng buhay." Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, iniisip na kung marinig ito ng mga tao sa industriya ng pagkain, hindi ba sila lalapit at bugbugin ka? Kung gayon, ano ang interesado ka? Ginulo ni Chu Yunyao ang kanyang buhok, inihayag ang kanyang ugali sa sandaling ito, dahilan upang ang mga lalaki at babae na dumaan ay madalas na lumingon sa kanya. Nakita mo na ba? Ipinanganak akong napakaganda, kung hindi ako nagbibihis ng maayos, paano ako magiging karapat-dapat sa aking sarili? Pagkatapos magsalita, tumalikod si Chu Yunyao at naglakad patungo sa susunod na tindahan ng mga tatak ng damit. Pinunasan ni Ye Fan ang kanyang mukha ng walang imik. Sa mga babaeng kilala niya, malamang si Chu Yunyao ang una sa kagandahan. Siyempre, mayroon silang kapital para sabihin iyon. Ngunit nadama ni Ye Fan na hindi problema ang patuloy na paglalakad ng ganito. Bilang isang malaking tao, natural na hindi niya kayang tiisin ang mga nakakainip na bagay sa lahat ng oras. Nang ihagis muli ni Chu Yunyao ang bag at fur shawl kay Ye Fan at lumakad papunta sa isang fitting room, tiningnan ni Ye Fan ang mataba at nanginginig na anyo ng babae, at sa wakas ay hindi niya napigilan. Nang makitang walang tao sa paligid sa fitting room, mabilis na humakbang si Ye Fan, hinawakan ang baywang ni Chu Yunyao, at dinala ang babae sa fitting room, at mabilis na isinara ang pinto ng fitting room. "Ikaw, anong ginagawa mo?" Nagulat si Chu Yunyao at sisigaw na sana, ngunit mapusok siyang hinalikan ni Ye Fan. Nanlaki ang magagandang mata ni Chu Yunyao, ang kanyang katawan ay idiniin sa kahoy na tabla, at naramdaman niya na ang kamay ng lalaki ay nagsimulang gumawa ng kalituhan sa kanya. "Xiao Yao Yao, nakakatamad mag-shopping palagi, bakit hindi mo ako hayaang gumawa ng isang bagay? Ikaw, baliw ka ba? Ito ang fitting room. Maghintay ka ng papasok. Basta hindi ka sumigaw ng masyadong malakas, sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa natin dyan? Pervert, hindi ka." Bagamat patuloy na nagprotesta si Chu Yunyao, hindi siya naglakas loob na tumawag ng malakas, at ilang araw na niyang hindi ito ginawa, at bigla siyang naprovoke ni Ye Fan, medyo nawalan ng kontrol ang kanyang katawan. Sa isang kritikal na sandali, ang mga tinig ng ilang mga customer ay nagmula sa labas, na tila gustong pumasok sa fitting room sa tabi ng pinto. Lalong kinabahan si Chu Yunyao, at sa parehong oras ay nakaramdam ng sobrang kapana-panabik. Nang dumating ang isang alon ng opens iba, halos sumigaw si Chu Yunyao, ngunit sa kabutihang palad, natakpan niya ang kanyang mapupulang labi sa oras, para hindi masyadong nakakahiya. Makalipas ang mahigit kalahating oras, 3 o 4 na alon ng mga bisita ang pumasok at lumabas sa fitting room sa tabi nila, at si Ye Fan at Chu Yunyao ay tahimik na lumabas sa fitting room. Medyo magulo ang buhok ni Chu Yunyao, namumula pa rin ang mukha, at magaan ang pakiramdam niya sa paglalakad. Nakatingin sa malambing at kaakit-akit na anyo ng babae, ngumiti si Ye Fan at sinabing, "Okay, ngayon kung gusto mong mamili, susundan kita, nakagawa ako ng isang sulit na paglalakbay." Si Chu Yunyao ay may pusong pumatay ng tao. Hindi niya akalain na mag-iiwan siya ng bahid ng tubig sa isang lugar tulad ng fitting room sa isang shopping mall. "Bilasan mo." Nataranta si Chu Yunyao. Pag-alis sa tindahan ng mga damit, sa takot na may makakita sa lugar kung saan sila nilabasan, ang mga amoy na namamayagpag. Dala ang isang malaking bag at isang maliit na bag, si Ye Fan ay sumunod sa kanya palabas, tinitingnan ang oras sa kanyang telepono. Pinlano niyang samahan si Chu Yunyao na mamili hanggang gabi, kaya pumunta siya sa Huahai Grand Theater, bagamat hindi niya alam kung pupunta si Su Qingzhou. Ang punong tanggapan ng Splendid Group, ang lobby sa unang palapag, ay tinanggap ang isang grupo ng mga espesyal na panauhin. Itong matandang babae, hindi talaga kaya, hindi natin makikita si Director Su nang walang appointment. Isang babaeng receptionist ang nagsisikap na magpaliwanag. "Alam kong biglaan, pero kita mo, napakabata pa ng mga batang ito, para lang sa hirap ng mga bata, kilalanin natin si Miss Su. Kahit na 10 minuto lang."
O 5 minuto. Okay, pagmamakaawa ng matandang babae. Nagkatinginan ang dalawang babaeng receptionist at tumingin sa likod ng matandang babae. Ang 20-30 lalaki at babae, na mga 5 o 6 hanggang 11 o 12 taong gulang, ay tumingin sa kanilang mga inosenteng mata, at mahirap para sa kanila na tumanggi. Anong nangyayari? Saan nanggaling ang mga batang ito? Isang boses ng babae ang dumating, at dumating ang isang magandang babae na nakasuot ng profesional na babae. Nakita ng front desk ang babae at magalang na sinabi, Vice President Feng, sinabi ng matandang babae na ito na siya ang direktor ng Huahai Ivy League Welfare Institute. Dinala niya ang mga batang ito dito at gusto niyang makita si Direk Su kung may gagawin siya. Natigilan sandali si Feng Yueying, may naalala, at pagkatapos ay ngumiti at sinabing, ikaw ba si President Lee? Medyo nagulat si Li Shuhua, itong babaeng ito, kilala mo ba ako? Hindi, narinig kong binanggit ka ni Yefan, Yefan. Sinabi na salamat sa iyong kumuha sa kanya at nag-alaga sa kanya na nakakita siya ng pag-asa sa buhay. Narinig ko na binanggit niya ito ng ilang beses, kaya naalala ko. Sabi ni Feng Yueying. Medyo nagulat si Li Shuhua, ganun ba, kilala mo si Yefan? Ano ang relasyon mo kay Yefan? Ang mga mata ni Feng Yueying ay kumikislap, at siya ay ngumiti ng mahina, ito ay isang mabuting kaibigan. Oh, may sinabi si Li Shuhua na naisip, ngunit hindi na nagtanong pa, ang babaeng iyon, maaari mo ba akong bigyan ng pabor at hayaang makilala natin si Sudong? Nag-alinlangan si Feng Yueying, kinagat ang ibabang labi, well, hindi ako sigurado kung tama si Sudong. Ano ang problema sa isang meeting, pero tatawagan kita at magtatanong. Masayang tumango si Li Shuhua, hey, okay, okay. Please. Kinuha ni Feng Yueying ang kanyang mobile phone at tumawag mula kay Su Qingzhou. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot si Su Qingzhou. Ate, meron ba? May problema ba sa negotiation sa company ni Tai? Hindi, Mr. Su, matagumpay na natapos ang negosasyon. Kababalik ko lang sa kumpanya, ngunit may nakilala akong matandang babae sa lobby na gustong makita ka. Sabi ni Feng Yueying. Matanda, sino? Nagtataka si Su Qingzhou. Sinabi ni Feng Yueying, ito ay ang direktor ng Ivy Welfare Institute. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong si Su Qingzhou, ano ang hinahanap niya sa akin? Ewan ko, gusto ka lang daw niyang makita. Ang mukha ni Feng Yueying ay komplikado at totoo. Natahimik sandali si Su Qingzhou bago sinabing, I see, bababa na ako. Kabanata 0392. 0392. Matapos ibaba ni Feng Yueying ang telepono, ngumiti siya at sinabi kay Li Shuhua, President Lee, sinabi ni Mr. Su na wala siya ngayon, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Nako, maraming salamat, babae, ano ang iyong pangalan? Ako. Ang pangalan ko ay Feng Yueying. Magandang pangalan, at mataas ang posisyon mo rito, di ba? Nagtataka na tanong ni Li Shuhua. Bahagyang ngumiti si Feng Yueying, okay ka lang ba, Din Li, nauuhaw ka ba? Gusto mo bang hayaan ko silang dalhin sa iyo ang tasa ng mainit na tsaa? Hindi, ako na mismo ang magdadala. Sa lumang itim na bag, naglabas ako ng thermos cup at uminom ng tubig. Tumingin si Feng Yueying sa damit ng matanda, at tumingin sa grupo ng mga bata na nakasuot ng masayang damit, na lahat sila ay tila nakasuot ng bagong damit, na may bakas ng emosyon sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng halos 3 minuto, lumabas si Su Qingzhou sa elevator. Magalang silang binati ng mga security guard at empleyado sa hall. Medyo nagulat din si Su Qingzhou nang makita niya ang isang grupo ng mga bata sa bulwagan, ngunit mabilis niyang ibinaling ang atensyon kay Li Shuhua. Tumingin si Li Shuhua kay Su Qingzhou, may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata, isang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at ang mga paa ng uwak sa gilid ng kanyang mga mata ay mas malalim. Ikaw si Miss Su, ang pangalan ko ay Li Shuhua, ako ang direktor ng Ivy League Welfare Institute, pakilala ni Li Shuhua. Lumakad si Su Qingzhou sa harap ng matanda, bahagyang ngumiti, at magalang na sinabi, hello, may kinalaman ka ba sa akin? Para sa isang babae, ang ganitong uri ng pagbati ay itinuturing na napakagalang. Ngumiti si Li Shuhua at sinabing, hindi ito malaking bagay. Para sa taong katulad mo, ito ay isang maliit na bagay. Hindi mo dapat hamakin ang aking matandang babae sa pagiging abala. President Lee, huwag kang masyadong magalang, sabihin mo lang sa akin kung mayroon ka, sabi ni Su Qingzhou. Tumango si Li Shuhua, at sa mga bata, sumyanyas ang isang batang babae na may mga sungay ng tupa, na mukhang 5 o 6 na taong gulang. Tuan-tuan, halika rito at bigyan ang magandang kapatid na ito. Ito. Ang batang babaeng ito na nagngangalang Tuan Chuan ay may bilog na mukha, maputi at malambing, parang maliit na Bon, may malalaking itim na mga mata na tila marunong magsalita, nakasuot ng pulang Amerikana, nakaukit sa pink at jade, ang cute niya talaga. Hindi may tago ng ilang babaeng empleyado sa front desk ang kanilang pagmamahal nang makita nila ang grupong ito. Kaakit-akit at walang muwang ang mukha ni Tuan Chuan, at tila hindi niya alam kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Pagkatapos tumakbo sa harap ni Su Qingzhou, iniabot niya ang isang piraso ng nakarolyong papel kay Su Qingzhou.
Tumingin si Su Qingzhou sa grupong ito. Lamambat ng husto ang kanyang mga mata. Kung tutusin, bihira na lang makakita ng ganyang anak na mukhang duwende, at hindi niya alam kung anong klaseng malupit na magulang ang mag-iiwan ng ganoong bata. Yumuko si Su Qingzhou at kinuha ang papel, hindi niya napigil ang inabot at hinawakan ang mukha ni Tuan Chuan, ang maliit na mukha na parang malambot na tofu ay napakalaman. Salamat, lumalim ang ngiti ni Su Qingzhou. Sinabi ni Tuan Chuan na, hindi salamat, sa isang gatas na boses, at pagkatapos ay tumakbo pabalik. Binuksan ni Su Qingzhou ang nakarolyong papel, para lamang malaman na ito pala ay isang painting na iginuhit gamit ang watercolor brush. Sa gitna ng larawan ay isang bride at groom, na may hawak na kasal. Isang pag-ibig ang bumabalot sa mag-asawa, at may mga maliliit na anghel na lumilipad sa langit, at iba't ibang bulaklak ang namumulaklak. Sa ibaba ng scroll ng larawan, mayroong 12-dosenang mga pangalan na nakasulat ng makapal, bawat isa ay may iba't ibang sulat kamay, karamihan sa mga ito ay nakasulat sa hindi pagulang, na tila pinirmahan ng isang grupo ng mga bata. President Lee. Ito ay. Si Su Qingzhou ay medyo nalilito, hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Lumapit si Li Shuhua at nakangiting sinabi, Miss Su, kahit na iniisip mo na ang aking matandang babae ay maingay, sa akin, kahit na si Ye Fan ay hindi ko nakasama ng mahabang panahon, sa aking puso, siya ay isang napaka-espesyal na bata, siya ay tulad ng isang apo ko, napakabait. Siyempre, ang kanyang anak ay minsan ay napakalito at magulo, at hindi ko matiis ang ilan sa kanyang mga bagay. Ngunit ipinapangako ko, napakabait niya sa puso, at tiyak na hindi siya ganoong uri ng hindi mapagkakatiwalaang tao. Narinig ko na ang relasyon mo at ni Ye Fan ay hindi masyadong maayos kamakailan. Nakikita ko ang hindi komportable na hitsura ni Ye Fan, at ang puso ko ay hindi rin komportable, bilang isang elder, gusto ko lang makita na maayos ka. Nang marinig ito, nanlamig ang mukha ni Su Qingzhou, at kasabay nito ay inabot niya ang kanyang kamay upang senyales na ang ibang hindi kaugnay na empleyado sa malapit ay dapat lumayo, para hindi marinig. Nagtanong si Su Qingzhou, tinawag kanya para sabihin ito sa akin. Hindi, mabilis na umiling si Li Shuhua, Miss Su, huwag mo akong intindihin, hindi alam ni Ye Fan ang tungkol dito, palihim kong dinala ang mga bata dito. I swear to God, ang kasal ni Ye Fan Lian sa iyo ay tinanong ko lang kahapon, hindi niya talaga alam. Nang marinig ito ni Dean Li, bahagyang lamambot ang mukha ni Su Qingzhou. Presidente Li, ito ay isang personal na bagay sa pagitan ko at niya. Pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, ngunit ang mga bagay ay hindi gaanong simple. Sabi ni Su Qingzhou. Bahagyang napabuntong hininga si Li Shuhua, tinuro ang mga bata, at sinabing, Miss Su, alam ko rin na maraming bagay ang hindi ganoon kadali, ngunit makikita mo na ang mga bagong damit, bagong pantalon, at bagong sapatos na isinusuot ng mga batang ito ay binili ni Ye Fan. Matapos bumalik si Ye Fan, sa loob ng mahigit 2 taon, ang perang kinita niya ay ipinadala sa aming orphanage para mapabuti ang buhay ng mga bata, at para makatulong sa trabaho. Kamakailan ay binigyan niya ako ng mahigit 3 milyong yuan, ayusin natin ang buong orphanage, hindi ko talaga alam kung paano babayaran ang batang ito sa kanyang pagsusumikap. Kahit na ang mga batang ito ay narinig na si Kuya Ye Fan ay hindi masaya kamakailan at tinanong sila kung gusto nilang tulungan si Ye Fan, at lahat sila ay sabik na dumating. Iginuhit ng mga bata ang larawang ito at isinulat ang kanilang mga pangalan, para lang hilingin sa iyong pag-isipang muli, baka hindi naman masama si Ye Fan gaya ng iniisip mo. Natigilan si Su Qingzhou, ang kanyang mga mata ay tumingin sa ang maliliit na mukha ay tumitig sa mga damit ng mga bata ng mahabang panahon. Sa wakas ay alam na niya kung bakit si Ye Fan ay gaaman sa pera. Gayunpaman, ang imahe ng lalaki sa kanyang isipan ay ibang-iba kaya hindi siya makapag-react kaagad. Kuya, patawarin mo si kuya. Sabi ng isang matandang bata. Hindi nagtagal, sumunod ang ibang mga bata, natutong magsimulang sumigaw, patawarin mo kuya. Sa loob ng ilang sandali, narinig ng lahat sa bulwagan ang pangungusap na ito, at pagkatapos ay lahat sila ay nagtaka, sino ang nakatatandang kapatid na ito. Sa kabilang banda, malamang na alam ni Feng Yueying kung ano ang nangyayari, at may dampi ng emosyon sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Su Qingzhou, tahimik na nagmuni-muni, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sinabing, President Lee, alam ko ang lahat. Salamat sa iyong mga pagpipinta. Hihilingin ko sa driver na magmaneho ng kotse at ihatid ka pabalik. Babayaran kita. May gagawin ako, kaya tere na. Pagkatapos magsalita, hindi pinansin ni Su Qingzhou ang walang magawang ekspresyon ni Li Shuhua, malamig na tumalikod, at naglakad patungo sa elevator. Medyo nag-alala si Li Shuhua. Naglakad siya papunta kay Feng Yueying sa tabi niya at nagtanong, Miss Feng, may nagawa ba akong mali? Hindi ba dapat ako ang gumawa ng gulo para kay Ye Fan? Kabanata 0393 at higit pa. 0393. Hindi rin alam ni Feng Yueying kung paano sasagutin. Sa katunayan, hindi rin niya masyadong naiintindihan ang iniisip ni Su Qingzhou. Kinailangan ng babae na sabihin ng malumanay hanggat maaari, President Lee, hindi mo kailangang mag-alala. Sa palagay ko ay dapat pag-isipan ito ni Pangulong Su,
anuman ang mangyari, hindi ito magiging masama, kung hindi, tatanggi na lang si Pangulong Su na makipag-usap sa iyo. Hindi ba? Saglit na nag-isip si Li Shuhua, pagkatapos ay nakahinga ng maluwag, hindi ko alam kung ano ang magagawa ko para sa anak ni Ye Fan, kaya pumunta ako rito, at pinagsisisihan ko ito ngayon. Hindi na talaga ako dapat makialam sa kanilang mga pribadong gawain. President Lee, huwag mong sabihin iyan, kung alam ni Ye Fan, ikaw at ang mga bata ay lalapit sa kanya upang tulungan siya, sa palagay ko siya ay lubos na maantig. Tinulungan ni Feng Yueying ang matanda, ihahatid na kita, dapat nakahanda na ang sasakyan. Napangiti si Li Shuhua nang may pasasalamat, Ms. Feng, napakabait mo. Matigas pa rin ako, kaya hindi ko kailangan tumulong. Ngumiti si Feng Yueying, kung gayon hindi ako ang tumulong sa iyo, ngunit magkahawak kamay tayo. Hindi tumanggi si Li Shuhua, masayang tumango, at pagkatapos ay binati ang isang grupo ng mga bata na sumunod. Alas 6 ng gabi, sinamahan ni Ye Fan si Chu Yunyao sa shopping mall. Madilim na at hindi pa rin tumitigil ang babae. Nagdala na si Ye Fan ng higit sa 100 bag sa kanyang kamay. Hindi man ito mabigat, mahirap hawakan. Xiao Yao Yao, umalis na tayo, malapit na ang oras, babalikan kita, sabi ni Ye Fan. Lumingon si Chu Yunyao, bakit, gusto mo ba ng hapunan? Hindi ako kakain ng hapunan kasama ka. Kailangan kong pumunta sa opera mamaya, at may appointment ako sa aking asawa, sabi ni Ye Fan. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, nag-isip tungkol dito, at sinabing, bakit ko aabalahin ang sarili kong mga plano dahil kay Su Qingzhou? Ngumiti si Ye Fan at sinabing, bakit, gusto mo bang makasama ako ng Pasko? Hindi, hiniling ko na sundan mo ako, hindi ako at ikaw, sabi ni Chu Yunyao. Nagkibit balikat si Ye Fan, kahit anong sabihin mo, buong araw kitang kasama, pero hindi talaga kita makakasama sa gabi. Tutal, sinabi ko sa asawa ko. Ano bang problema ko? Hindi kita bibitawan. Huminto si Chu Yunyao. Walang magawa si Ye Fan, bakit ka nagagalit, kung hindi mo ako pakakawalan, hindi ako pupunta. Wala na akong pakialam sa iyo, aalis na ako. Sabi ni Ye Fan, na may dalang tumpok ng mga damit at alahas, at naglakad papunta sa parking lot. Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang mga pilak ng ngipin at walang pagpipilian kundi ang maglakad papunta sa parking lot kasama niya. Pagkasakay sa kotse, nakita ni Ye Fan na masunerang umupo si Chu Yunyao, ngumiti ng matamis, at pinaandar ang sasakyan. Habang nasa daan, tila naasar si Chu Yunyao, at hindi siya umimik kay Ye Fan, at patuloy na nilalaro ang kanyang telepono. Noong peak traffic period, halos mag-aalas 8 na nang pinaandar ko ang sasakyan papuntang Union Hotel. Matapos mabilis na mailabas ni Ye Fan ang lahat sa sasakyan, naglakad siya papunta sa co-pilot at binuksan ang pinto. Okay, Xiao Yao Yao, lumabas ka sa kotse, sabi ni Ye Fan. Si Chu Yunyao ay hindi nagsalita ng walang kaparikon, nagmamayabang na lumabas ng kotse, at sinulyapan si Ye Fan, I wish you a smooth date. Nang si Ye Fan ay magsasabi ng, salamat, narinig niya ang dalawang pagsabog ng, bang-bang. Lumingon si Ye Fan at nakitang nabuga ang kanyang gulong. Ay, my day. Inangat ni Ye Fan ang kanyang ulo, at agad na napansin na may dalawang tao na may hawak na sniper rifle sa bintana ng hotel. Hindi pa alam ni Ye Fan kung sino ang nag-ayos nito, tiyak na inayos ito ni Chu Yunyao sa pagbabalik. Kung ang dalawang lalaking ito ay tumututok kay Ye Fan, makikita pa rin ito ni Ye Fan, ngunit tinutukan nila ang sasakyan ni Ye Fan, at walang hangarin na pumatay, kaya nahuli din si Ye Fan. Tiningnan ni Ye Fan ang kotse na hindi na kayang magmaneho, pinunasan ang kanyang mukha ng malungkot, at sinabing may matigas na ngiti, Xiao Yao Yao, kung wala akong oras ngayon, kailangan kong alagaan ang iyong init ng ulo. Gamutin mo ako. Paano? Pabirong sinabi ni Chu Yunyao, hindi mo ba iniisip iyon buong araw? Hindi mo ba alam na tayong mga babae ay ipinanganak na may kalamangan sa bagay na ito? Tanging ang mga patay na baka lamang ang nililinang, at walang pagtatanim. Masamang lupa, hindi mo ba narinig? Natahimik si Ye Fan saglit, at may sasabihin sana, ngunit nang maisip niyang huli na ang lahat, kinailangan niyang pigilin ang kanyang hininga, tumalikod at nagsimulang tumakbo. Pakiramdam niya ay mas mabuting sumakay ng taxi papunta sa sinehan kaysa tumakbong mag-isa doon. Nang makitang tumakas si Ye Fan ng ganito, medyo nanlamig ang mukha ni Chu Yunyao, at sa huli, huminga siya ng mahina at lumingon sa pinto ng hotel. Magalang na naghintay ang isang manager ng hotel sa malapit at nagtanong, Chairman, dinadala mo ba sa iyong kwarto ang mga bagay na binili mo? Kinaweya ni Chu Yunyao ang kanyang kamay, nakuha mo na ang lahat ng puntos, trituhin mo na lang sila bilang mga regalo sa Pasko, kahit na ayaw ko. Wala na. Ha? Nagkatinginan ang manager ng hotel at isang grupo ng mga subordinate. Sa alas 8, tumakbo si Ye Fan sa pintuan ng Huahai Grand Theater, nakatingin sa mga neon lights sa labas ng teatro, medyo nagutom din si Ye Fan. Sa pagtatapos ng Disyembre sa Huahai, ang panahon ay napakalamig. Bagamat walang nyebe, sapat na ang malamig na temperatura at malamig na hangin para lumamig ang dugo ng mga tao. Si Ye Fan ay hindi masyadong takot sa lamig, ang kanyang pisikal na fitness ay nagpapahintulot sa kanya na magtiis ng hindi bababa sa maraming araw kaysa sa karaniwang tao sa yelo at nyebe.
Gayunpaman, dahil hindi ka natatakot sa lamig ay hindi nangangahulugan na hindi ka maaapektuhan ng lamig. Si Yefan ay sumipsip ng malamig na hangin at naramdaman na dapat siyang kumain ng mainit para magpainit muna ang kanyang tiyan. Siya ay random na nakakita ng isang oden sa malapit na puno ang kanyang tiyan, at bumili ng isa pang pakete ng sigarilyo. Nang makitang alas 8:30 na, nakatayo si Yefan sa hagdan sa labas ng teatro, humihit-hit ng sigarilyo, naghihintay sa pagdating ng babae. Ang mga manunood na nanunood ng opera ay nagsimula ng pumasok sa entablado ng isa-isa, ngunit ang figure ni Su Qingzhou ay hindi kailanman lumitaw. Matapos hamay-hit ng 2 sigarilyo si Yefan, nalaman niyang nagriring ang kanyang mobile phone. Nang ilabas niya ito, nakita niyang si Su Qingzhou ang tumatawag. Sisigot pa sana siya, nalaman niyang naubusan lang ng kuryente ang mobile phone at nakapatay. Nanlamig ang mukha ni Yefan. Naningil siya noon sa opisina. Ngayon, isang araw siyang kasama ni Chu Yunyao, ngunit hindi niya ito siningil. Kakaiba kung nawala ng kuryente ang kanyang mobile phone. Gayunpaman, iniisip ko kung dumating na ang babae mula noong tumawag siya. Hindi nagmamadali si Yefan, at nagpatuloy lang sa pag-upo sa pintuan, nagsindi ng sigarilyo, at patuloy na naghihintay. Kasabay nito, sa punong tanggapan ng Jinxiu Group, sa opisina ng chairman. Nalaman ni Su Qingzhou na hindi makalusot ang telepono, sumimangot siya, at sinubukang tumawag ng 2 beses, ngunit hindi pa rin makalusot. Ibinaba niya ang telepono at bumulong sa sarili, kalimutan mo na, hindi pa rin siya sumasagot, nagplano na akong sabihin sa kanya na hindi ako pupunta. Kung hindi ako makalusot, wala akong pakialam. Pagkatapos nito, sinabi ni Su Qingzhou na kunin ang panulat, balak na patuloy na markahan ang isang dokumento. Gayunpaman, sa sandaling kunin niya ang panulat, muling nalito si Su Qingzhou, ang mga makatutuhanang paghahayag ni Li Shuhua sa maghapon ay lumitaw sa kanyang isipan, at ang inosenteng mga salita ng mga batang iyon. Siguro sinadya niyang humanap ng grupo ng mga bata na magpapatalo sa akin. Ang iyong pakikiramay, Su Qingzhou. Hindi ka malinlang. Sinubukan ng babae na kumbonsihin ang kanyang sarili, pagkatapos ay umiling, iwaksi ang kanyang mga kalat na pag-iisip, at nagpatuloy sa trabaho. Kabanata 0394 Ungol 0394. Gayunpaman, tinitigan ni Su Qingzhou ang dokumento, ngunit nalaman niyang hindi niya ito mabasa, na parabang hinarang ng bato ang kanyang isip, at hindi niya maipasok ang anumang impormasyong may kinalaman sa trabaho. Oras, minuminuto, at bago mo alam, 1 oras na. Alas 9:30, nalaman ni Su Qingzhou na wala pa rin siyang ginagawa, nakatulala lang siyang nakaupo. Nag-isip sandali si Su Qingzhou, pagkatapos ay nag-dial ng numero sa bahay, at si Tita Jiang ang sumagot. Miss, anong problema? Hindi ka pa rin ba uuwi ngayong gabi? Nag-aalalang tanong ni Tita Jiang. Nag-alinlangan si Su Qingzhou at sinabing, nasa bahay ba si Yefan? Yefan. Hindi dito. Hindi siya bumalik ngayon, sabi ni Tita Jiang. Sinabi ni Su Qingzhou, I see, Tita Jiang, babalik ako mamayang gabi, mamaya. Oy, sige miss, nagluto ako ng cordyceps chicken soup para sa'yo. Huwag mong kalimutang inumin pag uwi mo sa gabi. Mainit para sa'yo. Pagkatapos magsalita ni Tita Jiang, ibinaba niya ang telepono. Medyo nalito si Su Qingzhou, hindi niya maiwasang tumingin sa orasan sa opisina, at bumulong sa sarili, hindi siya bumalik. Saan siya nagpunta? Matapos mag-isip ng ilang sandali, binuksan ni Su Qingzhou ang isang drawer at inilabas ang nasa loob ng drawing na crayon na iyon. Nang makita ang parang bata na painting na ito na may kakaiba at cute na mga pirma, buong pusong ngumiti si Su Qingzhou. Bigla, sa isip ng babae, ang mga katagang sinabi ni Yefan kahapon, pumasok ka man o hindi, hihintayin kita. Baka siya. Nanliit ang mga mata ni Su Qingzhou, bigla siyang tumayo, nagmamadaling kinuha ang kanyang coat at bag, at nagplanong tumakbo palabas. Ngunit pansamantalang naalala ang isang bagay, ang babae ay tumalikod, itinulak ang isang stack ng mga dokumento, at inilabas ang pinindot na tiket sa opera sa ibaba. Kinuha ni Su Qingzhou ang tiket, mabilis na tumakbo sa elevator, bumaba, pumasok sa garahe, at pinaandar ang kotse. Ang pag-ani sports car ay naging isang ipoypo at nagmamadaling lumabas sa underground na garahe patungo sa maliwanag na gabi. Bandang alas 10:30, dumaan si Su Qingzhou sa masikip na trapiko sa Pasko at sa wakas ay nakarating sa Huahai Grand Theater. Pagdating ng babae sa bakana ng Grand Theater, nakita niyang maliwanag at walang tao. Malamig ang araw noon at napakasarap ng hangin. Maliban sa mga security guard sa parking lot, at ilang tindera na nakasukbit ang mga kamay sa manggas, halos walang nakatayo sa labas. Hinigpitan ni Su Qingzhou ang kwelyo ng kanyang windbreaker, umihip ang hangin sa kanyang mukha, parang kutsilyo, ang kanyang buhok ay ginulo ng hangin, at wala siyang pakialam. Habang naglalakad sa hagdan ng teatro, tumingin si Su Qingzhou sa paligid at biglang nakakita ng isang figurang nakaupo sa isang sulok na may sindi ng sigarilyo. Ang buong katawan ni Su Qingzhou ay natigilan, at ang oras ay tila nagyelo sa lamig. Ang taong nakaupo sa hagdan ay natural na si Yefan na naghihintay. Sa katunayan, hindi alam ni Yefan kung gaano katagal siyang nakaupo, ngunit hindi pa tapos ang opera, kaya may bakas ng pag-asa.
Pagkatapos ng lahat, nangako siya kay Su Qingzhou na lagi niya itong hihintayin. Sa sandaling ito, napansin din ni Ye Fan na parating si Su Qingzhou, tuwang-tuwa siyang tumayo, iniluwa ang kalahating usok na sigarilyo, at inabot upang tapikin ang alikabok sa kanyang pantalon. Miss, nandito ka ba? Masayang ngumiti si Ye Fan. Tiningnan ni Su Qingzhou ang upos ng sigarilyo at ang magulong hairstyle ng lalaki na natangay ng hangin. Ang isang tiyak na tali sa kanyang puso ay nabunot. Nang makitang nakangiti pa rin ang lalaki, naramdaman ni Su Qingzhou na medyo uminit ang kanyang mga mata, medyo maasim ang kanyang ilong, at wala man lang ngiti. Asawa, nagsimula na ang opera, pasok na tayo. Tumakbo si Ye Fan, gustong hilahin ang kamay ni Su Qingzhou. Ngunit umatras si Su Qingzhou, huminga ng malalim, kinuha ang tiket, at ibinigay kay Ye Fan. Nandito ako hindi para samahan kang manood ng drama, kundi para ibalik sa iyo ang tiket at sabihin sa iyo, ayoko manood. Saglit na natigilan si Ye Fan, nakaramdam ng pagkawala ng ilang sandali, ngunit hindi nagtagal, naramdaman ni Ye Fan na may mali. Kung hindi siya pinatawad ng babaeng ito, bakit siya pumunta dito at sinabihan siyang huwag tumingin dito? Higit pa rito, malinaw na nagsimula na ang opera, at tumakbo si Su Qingzhou, malinaw na gustong kumpirmahin kung naghihintay ba siya dito sa wala. Mula sa pag-aalala ay naging kagalakan si Ye Fan, at anuman ang sinabi ni Su Qingzhou, humakbang siya pasulong at niyakap ang babae. Ikaw, anong ginagawa mo? Si Su Qingzhou ay niyakap ng lalaking oso at nagpumiglas. Sinabi ni Ye Fan, okay lang kung hindi ka manood, pagkatapos ay hahawakan kita dito, ang malaking bagay ay nasa labas ng sinihan upang magpasko kasama ka. Baliw ka. Ang lamig. Tulala ka ba? Hindi ka ba makakahanap ng masisilungan sa hangin? Kailangan mong maghintay sa labas. Hindi ka papasok sa loob. Maganda rin ang convenience store sa tabi nito. Nakaupo sa hagdan at naninigarilyo palagi, parang tanga, kung hindi ako sasama, ayaw mo bang magpahangin ng 2 oras pa? Oo. Dati. Natapos magsalita si Su Qingzhou, hinalikan na ni Ye Fan ang mapupulang labi ng babae. Ang mga kamay ni Ye Fan ay mahigpit na yamakap sa babae, na para bang gusto niya itong ipahid sa katawan niya at hindi na muling humiwalay. Pagkatapos ng buong 10 minuto ng paghalik, binitawan ni Ye Fan ang babae at inabot ito para haplosan. Ang makinis niyang mukha. Pumasok ka, kahit medyo masama ang umpisa ng opera natin, pero sa tingin ko at least may happy ending tayo, what do you think? Tanong ni Ye Fan na may maamong ngiti. Medyo nalito si Su Qingzhou sa halik, at nang bumalik siya sa katinoan, napagtanto niya ang 2 layer ng kahulugan sa mga salita ng lalaki, at muling nanginig ang kanyang puso. Oo, hindi nagsalita si Su Qingzhou, tumalikod at naunang naglakad patungo sa pinto. Umakyat si Ye Fan at hinawakan ang kamay ng babae, ngunit hindi tumanggi si Su Qingzhou. Bagamat nahuli sila ng 2 oras, pumasok ang dalawa at pinanood ang natitirang bahagi ng pagtatanghal. Nang sila ay lumabas, si Ye Fan ay may nakakagaan ng ngiti sa kanyang mukha. Tatanungin sana niya si Su Qingzhou kung bakit niya ito pinatawad, ngunit narinig niya ang isang, guro. Miss, kumikulam ang tiyan mo. Lumingon si Ye Fan at tumingin sa babae sa paligid. Si Su Qingzhou ay nagmamadaling umiling, itinanggi, hindi. Gululo, ang. Namula ang mukha ng babae. Pinigilan ni Ye Fan ang kanyang ngiti, hindi ka naghapunan, tama. Hindi na makapaghintay si Su Qingzhou na iuntog ang kanyang ulo sa dingding, at pagkatapos ay nahimite siya, tumanggo siya. Tara na, hindi pa ako busog para sa hapunan, maghapunan tayo. Hindi ka makakain ng hapunan, tataba ka kung kakainin mo ito. Hindi makakain ang mga tao pagkalipas ng 9:00 ng gabi. Pasado 11:00 na ngayon. Oras na para bumalik upang magpahinga. Kailangang mag-detox ang katawan ng tao. Nakasimangot na sabi ni Su Qingzhou. Pinutol ni Ye Fan ang mga salita ng babae at direktang nagtanong, ano ang gusto mong kainin? Kaset. Sa sandaling lumabas ang mga salita, nagmamadaling tinakpan ni Su Qingzhou ang kanyang bibig, namumula ang kanyang mukha. Tumingin sa kanya si Ye Fan na may ngiti, kapag hindi ka nagpuyat sa trabaho, halika sabihin mo sa akin ang malalaking katotohanan ito, tara na, mag-casserole tayo. Kung pupunta ka sa isang late night snack shop, hindi mo kailangang magmaneho ng sports car na nagkakahalaga ng 10 milyon. Hinawakan ni Ye Fan ang kamay ng babae at naglakad patungo sa malapit na dining street. Chapter 0395 Masyado akong mainit. 0395 Sa gabi ng 0395, umiihip ang malamig na hangin. Nakita ni Ye Fan na medyo nanginginig ang babae, at pagkatapos ay naalala niya na ang cultivation ni Su Qingzhou ay hindi pa nakakapasok sa tamang landas, at ang nakuhang martial artist ay hindi binibilang, kaya natural na siya ay lalo na makaramdam ng lamig. Hindi nagatubili si Ye Fan, hinubad niya ang kanyang jacket at isinuot sa babae. Hindi ko kailangan, hindi ako nilalamig. Gusto ni Su Qingzhou na tumanggi. Bagamat alam niyang malakas si Ye Fan, naramdaman din niya na ang mga lalaki ay hindi lingid sa lamig. Ngumiti si Ye Fan, hindi ka nilalamig, masyado kasi akong mainit, tanggalin mo para mas comfortable ka. Matapos itong marinig ni Su Qingzhou, alam niyang nagsisinungaling ang lalaki sa kanya, ngunit mainit pa rin ang kanyang puso.
Naglalakad papunta sa isang tindahan ng kaserola, nag-order ang dalawa ng bone casserole, nag-order ng iba't ibang pagkain, at kumain. Si Su Qingzhou ay talagang nagugutom. Kung tutuusin, kaunting arnibal at inumin lang ang kinakain niya sa tanghalian, kaya pagdating ng pagkain ay wala siyang pakialam sa kanyang ugali. Nagsuot siya ng guwantes at kumain ng buto ng baboy. Masarap ba? Nakangiting tanong ni Ye Fan, nang makitang masarap kumain ng babae. Tumango si Su Qingzhou, bahagyang namumungay ang kanyang mga pisngi, dahilan para hindi ito maginhawang magsalita. Asawa, sinabi mo na napakayaman mo, maaari kang kumain ng caviar, wagyu, at itim na truffle na pagkain araw-araw, o maaari kang tumawag ng Michelin level na chef para magluto ng 3 beses sa isang araw para sa iyo, bakit hindi? Lagi akong nagugutom, sabi ni Ye Fan sa nakapanlulumong tono. Hindi ako mahilig kumain ng mga iyon. Malabo na sagot ni Su Qingzhou. Ngumiti si Ye Fan, gusto mo lang kumain ng $10 na ito, 100 o higit pang dolyar bawat pagkain, mga bagay mula sa maliliit na tindahan. Sumimangot si Su Qingzhou, bakit, napakamura ko, hindi ba? Nagmamadaling ngumiti si Ye Fan at umiling, hindi, natatakot lang ako na magutom ka ng matagal, paano kung may mangyari sa iyong tiyan? Napakadaling masangkot sa gulo, si Tita Jiang ay palaging gumagawa ng mga bagay upang mapunan muli ang aking katawan, sabi ni Su Qingzhou. Tanong ni Ye Fan, kung gayon si Tia Jiang ay tumatanda na, kaya palagi na ba siyang pinapagawa? Pagkatapos ay gawin mo ito, naisip ito ni Su Qingzhou at sinabi. Hindi napigilan ni Ye Fan na tumawa ng mapait, magiging cooker, ba ako sa hinaharap? Hindi ka ba magaling magluto? Bakit mo sayang ang craftsmanship mo? Sabi ni Su Qingzhou. Tumango si Ye Fan, tama, kung wala ka nang sasabihin pa, kung gusto mong gawin ko ito, ang casserole na ito ay magiging higit sa 2 beses na mas masarap. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, kakaibang sinabi niya, sa tingin mo ba ay mas masarap pa rin ang casserole na ito? Sa tingin ko ay napakasarap na. Hindi ka kasi marunong magluto, syempre akala mo perfect na. Sabi ni Ye Fan. Pagkaraang marinig ito ni Su Qingzhou, iniyuko niya ang kanyang ulo sa pagkabigo, gayon din. Hindi ako masyadong magaling sa anumang bagay maliban sa pagnenegosyo. Bilang isang babae, wala ba talaga akong silbi? Medyo nalito si Ye Fan. Bakit nagsisimulang maawa ang mga babae sa kanilang sarili habang nakikipag-chat? Paano kumita ng ganoon kalaki ang manugang ng isang tao, hindi ka ba marunong magluto? Anong klaseng bagay ito? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Pero hindi man lang ako nakakagawa ng sandwich. Hindi naman sa hindi ako makakagawa, isa akong tanga sa pagluluto. Sumimangot si Su Qingzhou, hindi, kailangan kong bumalik at magsanay. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa ba siya o iiyak, ano ang dapat gawin. Kahit na hindi ko alam kung paano ito gagawin, hindi ko akalain. Sinong mag-aakala na ang chairman ng Jinxiu Group ay hindi marunong magluto? Si Su Qingzhou ay napakatigas ng ulo. Hindi, kailangan kong mag-practice ng ilang pagkain. Okay, masyadong tamad si Ye Fan na makipagtalo sa babae, kaya hayaan mo siya. Sa kalagitnaan ng pagkain, naalala ni Ye Fan ang gusto niyang itanong noon, at maingat na sinabi, asawa, naantig ka ba sa aking sinseridad? Kaya pinatawad mo ako ngayon. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng isang puting tingin, iligtas mo ako. Kalimutan mo na ito, maaari mong pasalamatan si Dean Li, kung hindi dahil sa pagdadala niya ng grupo ng mga bata sa kumpanya para hilingin sa akin na patawarin ka. Hindi ako mag-aabala na alagaan ka. Nagulat si Ye Fan, President Li. Pumunta siya sa kumpanya. Nakita ni Su Qingzhou ang hitsura ng lalaki at natukoy na si Ye Fan ay talagang ignorante, kaya ipinaliwanag niya saglit ang sitwasyon. Medyo uminit ang mga mata ni Ye Fan matapos itong marinig. Bagamat mahigit 10 taon na siyang gumagala sa ibang bansa, naranasan niya ang hindi mabilang na mga labanan, malaki at maliit, at nakaranas ng hindi mabilang na beses ng paghihiwalay at kamatayan. Gayunpaman, itong maliit na welfare home sa Huahai, ang tumatandang dekano na ito ay palaging isang dalisay na lupain sa kanyang puso, isang espiritual na suporta. Marahil ay dahil sa labis na kadiliman at dugo ang kanyang naranasan kaya niya itinatangi ang mga dalisay na araw na iyon. Asawa, hindi ko talaga alam na gagawin nila ito. Ako. Hindi na kailangang ipaliwanag, naniniwala ako na hindi magsisinungaling sa akin si Direk Lee, hindi mo talaga dapat malaman, sabi ni Su Qingzhou. Napabuntong hininga si Ye Fan, sa totoo lang, nag-aalangan din ako. Makakakuha ako ng maraming pera ng sabay-sabay, para si Presidente Lee at ang mga anak ng orphanage ay mamuhay ng masaganang buhay. Gayunpaman, nararamdaman ko na ang pagkuha ng ilang maruming pera, hindi nararapat na pumunta sa ampunan, hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko. Tanong ni Su Qingzhou, bakit hindi malinis ang pera mo? Huminto si Ye Fan, nag-alinlangan ng mahabang panahon, at nagsabi, dahil ang pera ko ay may bahid ng dugo. Bagamat malabo ang sagot na ito, malamang na may naiintindihan si Su Qingzhou. Natahimik sandali ang babae, walang sinasabi, at sinabing, kumain ka, bumalik ka pagkatapos kumain, inaantok na ako. Tumango si Ye Fan at inibo ang usapan, asawa, nag-practice ka ba kamakailan?
Hindi mo pa ba nahahanap ang iyong chi? Hindi, umiling si Su Qingzhou, wala akong oras para magsanay, napakaraming bagay na dapat gawin sa pagtatapos ng taon. Ang pag-eehersisyo ay hindi para sa anumang bagay, makakatulong ito sa iyong manatiling malusog at hindi madaling magkasakit, sabi ni Ye Fan. Hindi kaya magkakasakit ang mga taong nagsasanay ng sinaunang martial arts. Nabubuhay sila ng 100 taon. Hindi iyon. Siyempre hindi nang ahas si Ye Fan na sabihin iyon. Huwag kang titigil sa pagsasalita ng kalokohan. Bakit ka ba nakakainis, at huwag mo akong kainin? Wala lang akong magawa kundi magnegosyo, kahit magluto. Inaasahan mo pa ba akong magiging martial arts master? Medyo inis si Su Qingzhou. Siya ay orihinal na naiinis dahil hindi niya mahanap ang kanyang galit, ngunit nang sabihin ito ni Ye Fan, lalo siyang nanlumo. Sa takot na magalit muli ang babae, nagmamadaling sinabi ni Ye Fan, okay. Hindi tayo magsasanay kung hindi tayo magsasanay, hindi ko pag-uusapan ang asawa ko, kumain at kumain. Humph. Hindi naman talaga galit si Su Qingzhou, bigla lang, naramdaman ko na kung galit na galit ako paminsan-minsan, baka hindi maglalakas loob ang isang lalaki na maging masyadong magulo, kaya sinadya niyang pinandilatan ang lalaki. Maganda ang mood ko, pero noong sinabi mong hindi ako masaya ulit, at ngayong Pasko, hindi mo ako binati ng Merry Christmas. Tinapik ni Ye Fan ang kanyang noo at mabilis na sinabing nakangiti, maligayang Pasko, Mrs. Malapit na. Nagpatuloy si Su Qingzhou sa pagkain ng mga gulay. Mukhang naagrabyado si Ye Fan at naisip niya, gusto mong sabihin ko sa iyo, pero bakit hindi mo ako sigawan? Pagkatapos kumain ay bumalik ang dalawa sakay ng isang sports car. Tinanong ni Su Qingzhou kung ano ang nangyari sa kotse ni Ye Fan, ngunit hindi nang ahas si Ye Fan na sabihin ang totoo, sinabi lamang niya ang ilang mga problema at inaayos ito. Pag-uwi niya, naalala ni Su Qingzhou na may iinuman pa siyang chicken soup, pero hindi na niya ito maiinom, kaya ibinigay niya kay Ye Fan ang chicken soup, para matapos na ito ng lalaki, para hindi masayang ang puso ni Tita Jiang. Mapait na ngumiti si Ye Fan sa kanyang puso, kahit na hinikayat niya pabalik ang kanyang asawa, tila si Su Qingzhou ay nagsisimula ng maging mas makasarili sa kanyang harapan. Nang sumabog ang galit ng dalagang ito, hindi niya napigilan. Gayunpaman, kahit na ang ilan ay pinigilan, mas nakaramdam siya ng kagaanan. Nag-alinlangan si Ye Fan kung may tendensya siyang abusuhin. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.